Sandali lang. Ramdam mo ba ang bigat na tila, hindi maalis-alis sa iyong dibdib? Yung pakiramdam na kahit anong pilit mong bumangon, may mga boses sa isip mo na laging nagsasabing, huwag na, wala ring magbabago. Ilan naging kulungan na ang sarili mong isipan, kung saan ang bawat alaala ng pagkakamali ay paulit-ulit na bumabalik upang saktan ka. Gabi-gabi kang nakikipagbuno sa unan, pagod na pagod ang katawan, pero ang isip mo ay hindi tumitigil sa pagsigaw ng mga pangamba. Nagtatanong ka sa gitna ng katahimikan. Bakit ako? Bakit parang laging ganito na lang ang takbo ng buhay ko? Ang totoo, hindi ka nababaliw at lalong hindi ka nag-isa sa ganitong uri ng matinding pagkaapi ng damdamin. May malalim na dahilan kung bakit nararamdaman mo ang lahat ng ito, at ang sagot na magpapalaya sa iyong isipan ay malalaman mo na ngayon. Kadalasan, pakiramdam mo ay isa kang bilanggo sa loob ng sarili mong isipan. Pinagmamasdan mo ang paglipas ng mga oras, habang may madilim na boses na bumubulong na wala nang mangyayaring mabuti. Isa itong pagod na hindi kayang gamutin ng kulog, dahil ang iyong kaluluwa mismo ang lupaypay. Pasan mo ang mga pasaning hindi naman para sa iyong mga balikat, sinusubukang ayusin ang lahat gamit lamang ang sarili mong lakas. Ang opresyong ito na sumasakay sa iyong dibdib ay resulta ng isang digmaang nagaganap sa hindi nakikita. Dito, sinusubukan ng takot na nakawin ang iyong hininga, at tinitingnan ng panghihina ng loob kung paano papatayin ang liwanag na natitira sa iyo. Ngunit, sa kabila ng malalim na pag-isang ito, may isang tibok na hindi mo pa naririnig. Isang banayad na tawag na pilit na umaalingaw-ngaw sa gitna ng mga guho ng iyong mga pangarap na nawasak. Alam ng Diyos ang bawat luhang pumatak sa iyong unan ng tahimik. Nandoon siya noong akala mo ay mag-isa ka lang, itinataguyod ang lahat ng bahagi mong tila guguho na. Ang iyong sakit ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang sigaw ng isang kaluluwang nauhaw sa isang bagay na walang hanggan. Ito ang kumpak na sandali kung saan ang hangganan ng tao ay nakakatagpo ang hindi natitinag na lakas ng lumikha. Hindi kanya dinala rito para lamang makitang sumuko sa gitna ng disyertong ito. May isang kamay na nakaabot sa iyo, tumatawid sa makapal na ulap ng iyong pinakamadilim na kaisipan sa oras na ito. Sa mismong sandaling ito, ibinubulong niya na ikaw ay may halagang hindi masusuka. Na ang mga pilat na paglay mo ay mga patunay na nalampasan mo ang mga laban na hindi kayang isipin ng iba. Ang mga markang ito na sinubukang gamitin ng mundo para hasgahan ka, ay ang mga selyo ng iyong katatagan sa ilalim ng paningin ng isang hindi kailanman nagpabaya sa iyo. Bawat negatibong kaisipan na kumukumbinsi sa iyong kabaligtaran ay ingay lamang, sa harap ng makapangyarihang tinig na nagsasabing, huwag kang matakot dahil ako ay sumasayo. Ang mga markang ito na sinubukang gamitin ng mundo upang hasgahan ka ay ang mga selyo ng iyong katatagan sa ilalim ng paningin ng isang hindi kailanman nagpabaya sa iyo. Bawat negatibong kaisipan na pilit kang kinukumbinsi sa kabaligtaran ay ingay lamang, sa harap ng makapangyarihang tinig na nagsasabing, huwag kang matakot dahil ako ay sumasayo. Alam naming pagod ka na sa pakikipaglaban sa mga aninong bumibisita sa iyong silid sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, nagtatanong sa sarili kung may hangganan pa ba ang matinding hapding ito. Andaan na ang kapayapaang matagal mo nang hinahanap ay hindi naghihintay sa dulo ng landas, kundi sa isang malalim na pakikipagtagpo sa katotohanang nagpapalaya sa iyong puso ngayon mismo. Kung nararamdaman mo na kailangan mong lumalim pa at mahanap ang mga kasangkapan upang tuluyang manalo sa labanang ito sa loob mo, naghanda kami ng material para sa iyo sa paglalarawan sa ibaba ng video. Ito ang suportang isinisigaw ng iyong kaluluwa upang maunawaan kung paano babaguhin ang disyertong ito tungo sa isang hardin ng panunumbalik at bagong buhay. Hindi tinitingnan ng Diyos ang iyong kaguluhan ng may paghuhusga, kundi ng may habag na higit sa lahat ng pangunawa ng tao. Nakikita niya ang diamanteng nakatago sa ilalim ng mga guho ng iyong pighati. Ang kamay na humahawak sa mga bituin sa langit ay nakaabot upang hawakan ang sa iyo. Humihiling lamang na ipaubaya mo na ang pasaning hindi mo naman dapat dalhin ng mag-isa. Isipin mo ang ginhawa ng tuluyang pagpapakawala sa kontrol at pagpayag sa isang mas mataas na lakas na gabayan ang iyong bawat hakbang. Pinapalitan ang kalituhan ng isip ng isang kalinawan na pananampalataya lamang ang makapagbibigay. Ang iyong isipan ay hindi kailangang maging isang bilangguan, maaari itong maging isang sagadong lugar kung saan mo maririnig ang mga pangako ng bukas, na puno ng kapayapaan, pag-asa at kaangalan. Nawawalan ng lakas ang opresyon kapag napagtanto mo na ang liwanag na nananahan sa iyo ay mas malakas, kaysa sa anumang kadilimang sumusubok na pumaligid sa iyo. Huwag mo nang tanggapin ang malupit na kasinungalingan na narating mo na ang iyong huling hangganan, dahil ang akala mong katapusan ay ang panimula ng isang pambihirang kwento ng pagkatagumpay.
Huminga ka ng malalim at damhin ang presensyang bumabalot sa lugar kung nasaan ka ngayon. Dinudurog ang mga kadenang hindi nakikita na pumipigil sa iyong ngiti at sa iyong kagustuhang lumaban. Mula sa sandaling ito, ang iyong pagkakakilanlan ay hindi nahuhubugin ng sakit na iyong naramdaman, kundi ng kaluwalhasya ng isang tumawag sa iyo upang lumakad sa ibabaw ng tubig sa gitna ng unos. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mapa ng palandalian, at damhin mo ang ingay ng mundo sa labas na unti-unting nawawala ng lakas sa harap ng katahimikang nagsisimulang bumalot sa iyong puso. Hindi lamang ito panandaliang ginhawa, kundi ang muling pagtatayo ng bawat pundasyong sinubukang itumba ng sakit sa mahabang panahon ng iyong pagkapagod at pananahimik. Sa wakas, naunawaan mo na ang mga negatibong kaisipang iyon ay kailanman hindi naging sa iyo. Ang mga ito ay mga anino lamang na nagmula sa takot na wala ng kapangyarihan sa kung sino ka na ngayon. Ang revelasyong hinahanap ng iyong kaluluwa ay narito na. Ang tunay na kapayapaan ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang patuloy na presensya ng isang may hawak ng iyong tadhana sa kanyang mga palad. Damhin mo ang bigat ng mga tanikalang isa-isang alalaglag sa iyong paligid. Inilalantad ang isang bersyon ng iyong sarili na matagal nang nakatago, naghihintay lamang ng tamang sandali upang muling mamukadkad sa ilalim ng liwanag ng pag-asa. Bawat luhang pumatak sa iyo ay nagsilbing dilig sa lupang kinalalagyan mo, kung saan ngayon ay tumutubo ang isang lakas na hindi matitinag. Isang katapangan na nagmumula sa katiyakang ang iyong layunin ay mas malaki kaysa sa anumang pait ng nakaraan. Ang bukas ay hindi na isang mabigat na pasanin ng kawalang katiyakan, kundi isang paanyayang nilagdaan na mismong lumikha, upang magsulat ka ng mga kabanatang puno ng bagong buhay, dangal, at tagumpay. Maglakad ka ngayon ng kaasno, batid na ang mga boses na nagpaliit sa iyong pagkatao ay pinatahimik na ng walang hanggang katotohanan, na ikaw ay lubos na minamahal at hindi kailanman nag-isa. Hayaan mong ang pag-asa ang maging hangin na iyong hihingain simula sa sandaling ito. Ginagawa ang bawat hininga bilang isang pasasalamat sa paglampas mo sa pinakamadilim na gabi ng iyong paglalakbay. Ang iyong puso ay tumitibok na ngayon sa isang bagong ritmo, kasabay ng mga plano ng kapayapaan na matagal nang inilaan para sa iyo. Apos na ang laban sa iyong isipan, at ang iyong bagong kwento ay nagsisimula pa lamang. Ngayong ang bigat ng nakaraan ay tuluyan ng naiwan, madarama mo ang sariwang simoy ng isang bagong umaga sa iyong kaluluwa. Tila mas magaan ang hangin at ang abot tanaw na dati ay malabo, ngayon ay nagniningning na sa linaw na hindi mo pa nararanasan. Ang opresyong sumasakay sa iyong mga araw noon ay wala ng karapatang manahan sa iyong loob. Dahil kung saan tumapasok ang liwanag ng katotohanan, ang mga anino ay wala ng mapagkatagwan o lakas upang bumulong ng kanilang mga kasinungalingan. Hindi ka nabihag ng pagod ng isip, kundi ikaw na ang may akda ng isang paglalakbay na may mga bagong kulay at kahulugan. Bawat hakbang mo mula ngayon ay sa matibay na lupa, inaalalayan ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo at hindi kailanman makukuha ng sinuman. Yakapin mo ang bagong pagkakakilanlang ito ng may pasasalamat at katapangan, sapagkat ang iyong esensya ay dumaan sa apoy upang maging dalisay. Ang gabi ay tapos na, ang pag-iyak ay huminto na, at ang kagalakang sumisibol sa iyong puso ngayon ay magpakailanman. Ngayong ang bigat ng nakaraan ay tuluyan ng naiwan, madarama mo ang sariwang simoy ng isang bagong umaga sa iyong kaluluwa. Tila mas magaan ang hangin at ang abot tanaw na dati ay malabo dahil sa mga luha, ngayon ay nagniningning na sa linaw na hindi mo pa kailanman nararanasan. Ang opresyong sumasakay sa iyong mga araw noon ay wala ng karapatang manahan sa iyong loob, dahil ang bawat sulok ng iyong puso ay napuno na ng liwanag. Sapagkat kung saan pumapasok ang liwanag ng katotohanan, ang mga anino ay wala ng mapagkatagwan o lakas upang muling ibulong ang kanilang mga lumang kasinungalingan. Hindi ka nabihag ng pagod ng isip o ng mga mapanghusgang boses, kundi ikaw na ang may akda ng isang paglalakbay na may mga bagong kulay at mas malalim na kahulugan. Bawat hakbang mo mula ngayon ay itatapak sa matibay na lupa, inaalalayan ng isang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo at hindi kailanman makukuha ng sinuman mula sa iyo. Ang pag-unawa kung paano kumikilos ang malikha sa mga sandaling ito ng iyong katahimikan, at kung paano niya ibinabalik ang dangal ng isang pusong sugatan ay nagpapabago sa lahat ng iyong pananaw. Kung nais mong lumalim pa sa iyong paglalakbay at maunawaan kung paano ganap na mapoprotektahan ang iyong isipan mula sa muling pagbagsak, naghanda kami ng material para sa iyo sa paglalarawan sa ibaba ng video. Ang suportang ito ang magsisilbing kalasag mo upang panatilihing blindado ang iyong puso laban sa mga bagyo ng buhay at manatiling nakatayo sa gitna ng anumang unos. Huwag mong hayaan na ang ingay ng nakaraan ay muling pumasok. Protektahan mo ang kalinawan na kakahanap mo pa lamang sa sandaling ito ng iyong kalayaan. Tingnan mo ang iyong mga kamay at mapagkatanto mong wala na ang mga tanikalang dati ay nagpapabigat sa iyong bawat kilos at nagpapatigil sa iyong pag-unlad.
Handa ka na ngayong tumanggap ng mga biyayang matagal nang inilaan para sa iyo, mga regalong nakalaan para sa bagong yugto ng iyong buhay na punong-puno ng pag-asa. Ang iyong kwento ay hindi natapos sa iyong paggadapa, kundi nagsimula sa iyong dakilang kakayahang bumangon ng mas matatag at mas matapang kaysa noon. Ramdam mo ba ang init ng pag-asang ito na dahan-dahang gumagapang sa iyong buong pagkatao, pinapalayas ang huling bakas ng takot at pag-alinlangan? Ikaw ay pinili upang maging isang panglaw sa gitna ng kadiliman, at ang liwanag na iyan ay hindi na kailanman muling mamamatay dahil ang pinagmulan nito ay walang hanggan. Hindi lamang nito itinatama ang iyong sariling landas, kundi nagbibigay din ito ng lakas sa mga taong nawalan na ng pag-asa na makitang posible pa ring magsimulang muli. Hayaan mong ang katahimikan ang maging iyong santuwaryo, ang lugar kung saan makakahanap ka ng kunay na pahinga at maririnig ang mga bulong ng iyong magandang tadhana. Wala na ang dapat mong ipangamba o ikatakot sa bukas, dahil ang timon ng iyong buhay ay nasa mga kamay na ng siyang pinakamahalaga sa lahat. Maglakad ka ngayon ng may taas at ngiting nagmumula sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, batid na ang bawat pait ay naging tamis na ng tagumpay. Ang disyerto ay malayo na sa iyong likuran, at ang nasa harap mo ay isang masaganang lupaing handang makita ang pag-usbong ng iyong mga pinakadakilang pangarap. Yakapin mo ang iyong bagong pagkatao ng may pasasalamat at katapangan, dahil ang iyong esensya ay dinalisay ng apoy upang maging isang obra maestrang walang katulad. Apos na ang mahabang gabi ng iyong paghihirap, ang pag-iyak sa dilim ay ganap ng huminto, at ang kagalakang sumisikat sa iyong puso ngayon ay magpapatuloy magpakailanman.